Nagkukumustahan sa pinagdadaanan sa araw-araw at sa relasyon namin sa aming mga asawa hanggang sa nauwi kami sa kung gaano kahihilig ang asawa namin sa kama. Nabanggit ni Kumare na ang asawa daw niya ay parang lantang gulay, walang kahilig-hilig manabong. Siyempre, sinabi ko namang ganon. Ganon din ang asawa ko, ayaw na ayaw magpasabong, at kaming bagla ay nagkatawanan nang ipatong ko ang aking kamay sa hita ni Kumare. Hindi man lang ito tumutol, Papa Berto. Ngayon na alam ko na isa lang ang ibig sabihin. Noon pahiwatig lang yon na gusto niya ang ginawa ko nung time na yon nga pala. Nakasuot lang si Kumare ng mahabang bestida dahil doon lalong lumakas ang loob ko. Pagkakataon ko na to para makascore kay Kumare. Pinagpatuloy ko lang ang pagdadrive ng taxi at syempre, habang daan nagdadrive din ang mga palad ko sa masaselang bahagi ng kanyang katawan, ang lambot ng balat ni Kumare. Isabay pa na may pagkabalbon nito nakakapanindig, balahibo at lalo nang nakakapag-init. Hanggang sa makarating kami sa isang madilim at hindi daan ng lugar, bahagya kong ipinasok ang aking taxi sa isang kalsadang hindi naman daanan. Ano pa ba ang inaasahan yung gagawin ko doon? Inaya ko syempre si Kumare na pumwesto sa likod. Kami naman wala nang marami pang usapan. Mga maiinit na naming katawan ang bahalang magkaintindihan. Siyempre takot na laplapan at lamasan. Ang ginawa namin kailangan makapagpuputok bago sumapit ang taon. Si Kumare ay maligalig. Bawat lapad ng aking labi sa kanyang balat ay napapakislot at napapaliit. Siyempre lalo na ng paglaruan ko ang kanyang cocomelon at nang madako ako sa kanyang may katahaan tilapia. Hindi ko na pinaghubad si Kumare, taas na lang ng duster. Lalo akong naginit nang makapako ang kanyang talaba. Ang taba-taba pala habang nakasaplot pa. Ito ay dinama ko at ang init ay tumatagos. Sa aking pisngi, hindi na ako nakapagpigil pa mabilis. Ko na tong hinubad at ibinaba. Siyempre binigyan ko siya ng specialty ko. Isang napakasarap na romansa nang magsimula akong kumain ng talaba.